So dahil nag-viral si Willie Revillame sa kanyang interview sa pagtakbo niya bilang isang senador. Tinanong kasi siya sa interview na yun kung ano yung mga plano niya. Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, One step at a time. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. So nag-react yung mga netizens at tinatanong, bakit wala ba siyang plataforma at plano sa kanyang tinatakbuhang posisyon? Tinanong naman siya kung ano yung dahilan kung bakit siya tumakbo bilang isang senador. Dun sa studio ng Will to Win, it's only about 600 people every day. So natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So yung budget mo sa tulong, limited. So I thought, baka makatulong ako kahit papano. At nag-react na naman yung mga netizens at tinatanong, yun ba ang trabaho ng isang senador? Dahil doon, nag-resurface yung isang lumang video kung ano daw gagawin niya pag nanalo siya bilang isang senador. Alam mo kung tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Englishan ako, ang gagawin ko, hep hep, hooray! Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo. Kendeng-kendeng. Dapat may ganun na lang, masaya. So Dad, ano ngayon yung mga lessons to learn dito? Unawain natin lahat ng panig, no? Kasi unahin natin yung mga reaction ng netizens, no? Bakit sila nag-react negatively? Kasi siguro ang kanilang pananaw sa mga ganitong kandidatura is parang job application niya sa isang organisasyon o sa isang institusyon o sa isang opisina. Na kinakailangan pag nag-apply ka sa isang trabaho, angkop yung iyong kwalifikasyon o yung iyong abilidad doon sa trabahong pinapasukan mo. Katulad ito Senado. So syempre ang Senate is a legislative body. Ibig sabihin niyan, bumabalangkas yan ng mga batas at nagre-repaso ng mga batas na makakabuti sa bayan o sa mga mamamayan. So yun ang basic job o function ng isang Senate, no? At the same time, meron din silang role na mag-imbestiga in aid of legislation. Ibig sabihin kung paano babaguhin o re-repasuhin yung mga batas para na angkop to sa tamang panahon. Ngayon, unawain naman natin din si Willie Revillame, no? Kasi kung titingnan natin, ang karanasan naman ni Willie napakahaba na rin. At number two, hindi lang naman kasi ito simple job application katulad sa mga normal organization. Ang politika kasi, hindi lang kinakailangan alam mo yung gagawin mo, pero dapat winnable ka rin. Siyempre, winnable, ikaw ba ay pagkakatiwalaan ng tao? Ikaw ba kilala ng tao? Ikaw ba ay ihalal ng tao dahil may tiwala sila sa iyo? So, yun ang napakamahalagang bagay dito. Kahit anong kwalifikasyon mo, kung wala naman tiwala sa iyo mga mamayan, hindi ka nila ihahalal. So, kaya ito, puntahan natin pangalawang puntos, no? Sinabi niya gusto niya makatulong sa tao. Kasi nga, napatunayan din naman yan sa mga programa yun na tumutulong siya sa mga may hirap at sa mga mamayan. So, meron na siyang na-establish na credibility at trust factor sa mga mamayan, no? So kahit nasabihin natin na kahit na wala pa siyang specific plans or platform or program, pero yung basic intention niya na makatulong, ibig sabihin nun, lahat ng gagawin niya sa Senado, kung sakali siya mahalal, ibig sabihin tutulong siya para sa ganun makagaan to sa mga kababayan natin. So yun ang kanyang sinasabing hangarin o intention. Siyempre, yung mga netizens naman ang sinasabi, kung mag-a-apply ka sa isang trabaho tapos hindi ka naman qualified o hindi ka ready, ba't ka nag-a-apply sa trabahong yan? Uulitin ko kasi nga, sa politika, it's winnability. Kaya maraming nahalal kahit na hindi sila talaga qualified o kulang pinag-aralan o iba yung intensyon o dahil sikat sila o popular sila, lagi silang nasa media, sila yung nahalal, no? Kahit nasabihin natin may mas mabuting kandidato, may mas maayos na kandidato. So, these are the issues, no? For the ordinary netizens, they're reacting because they are treating this like a simple job application. But this is not a simple job application. This requires trust and credibility. At the same time, it requires popularity and winnability. So, yan yung mga issues dito. So, even if you have the best intentions, kung hindi ka naman winnable, dahil hindi ka popular, hindi ka credible, at hindi ka pinagkakatiwalaan dahil hindi ka pakilala, wala ring saysa yung iyong job application to become, let's say, a senator or a politician, a mayor or a councilor. So, then of course, kung pag-uusapan natin yung sinabi nga niya na parang may nag-resurface na video na sinasabi niya pag may nag-away o nagkagulo, magsasabi siya ng hepe hooray. Again, syempre, sa mga ordinary netizens, sasabihin nila na, oh, para kang komedyante dyan, no? Pero hindi, on the other side of the coin, tingnan din natin yung passive side, no? Kasi kung merong isang light-hearted na tao doon at pag may nag-aaway at marunong siyang magpalamig ng init o kumukulong tubig, din makakatulong din naman yon sa mga pamamaraan ng Senado. So, I want to be fair. For the netizens, of course, you have your issues and you have your concerns that anyone who should be running there should be qualified. But you should also realize to be a practical person, no? Because you cannot, even if you have the best intentions, even if you're the most qualified, but if you are not known, you're not trustworthy, or you're not trusted yet by the people, then you cannot be elected. In the case of Willie, kilala na kasi siya, sikat na siya, at marami na rin siyang tinulungan at tinutulungan
tinutulungan. So, siyempre, mas winnable siya, mas credible siya sa mata ng mamamayan. Whether he is prepared for the job or not, that's another story because lahat naman yan napag-aaralan. In fact, may mas maraming ang nananalo na talagang ang qualification talagang walang-wala, no? Kaya lang, dahil sikat sila, kaya sila nananalo. So, I want to be fair to all parties, no? Of course, we give way to the concerns of the netizens na you should be qualified if you run, but at the same time, you must realize that qualification is just one aspect of getting into politics. Popularity, credibility, winnability, these are all factors, no? So, kaya nga mga nananalo, kadalasan mga artista, kasi nga, kilala na sila, sikat na sila, at sa tingin ng mga tao, na yun ang kanilang media exposure o yung kanyang personality sa media, yun ang kanilang pinaniniwalaan. If there's another side to it, that's something that's between the voters to explore further, to investigate further. In terms of a job application, ano yung mga lessons learned from here? Well, ang job application, of course, if it's a normal job application, siyempre, dapat, pag nag-a-apply ka sa isang trabaho, sa isang posisyon, dapat angkop yung iyong kakayahan o yung iyong abilidad doon sa ina-apply mong trabaho. Pangalawa, dapat alam mo kung ano yung gagampanan mo na trabaho para sa ganon, hindi masira ang iyong career o yung iyong credibility sa mga nagbigay sa iyo ng pagkakataon na makapagtrabaho. So, you have to know what you're getting into and you have to be ready with what you have to do if you are accepted. So, ang normal yon job application. But this one is different because this is politics, no? So with regards to that, sa mga nagtatanong din kung ano yung pakay ng Ilocano Defenders Party List, babawasan namin ng mga restriksyon at mga regulasyon na nagpapahirap sa ating ekonomiya. Basically, free market economy. Yun ho ang plataforma ng Ilocano Defenders Party List. Tulad sinabi ng coach ng bayan, ang aming hangarin, ang Pilipinas maging America of Asia. Anong ibig sabihin ng America of Asia? Ibig sabihin nun, hindi siya gagawin Amerika. Pero ang gagawin natin siya, yung mga sistema na ginagamit o ginagawa sa Amerika, kaya sila nagtagumpay, kaya sila naging masagana, is because yung mga pamamaraan nila at mga patakaran nila talagang nagfo-foster o nagbibigay bunga sa mas marami pang hanap buhay at mga matataas na kikitahin ng mga mamamayan. Para sa ganun, mas maging masagana at matiwasay kanilang kinabukasan. Yan po ang hangarin ng Ilocano Defenders. Ako naman po si Michael Sa, inyong dad ng bayan. Yun ang lessons to learn natin for the day. Ako naman si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan.